Okay, good day mga Karsop. Okay, good day mga Karsop. Good day mga kabigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, airs, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Okay, another day, another Airsoft requested by our bossing from different province, no? Kung mapapansin nyo mga Karsop, kaninang umaga nag-live tayo, yung item natin going Baler, Aurora Province. Ngayon naman, going Dipakulaw, Aurora Province. Okay, mga taga-Aurora humahataw ngayon, nakakatuwa naman, no? Shoutout natin, ka-Airsoft natin from Dipakulaw, Aurora Province, Rob Arenas, Dipakulaw, Aurora Province. Okay din, dire-diretso. Shoutout, good day and good afternoon, Pablo Quintos of Urdaneta, Pangasinan. Dalawa sa mga pinakamalulupit, dalawa sa mga pinaka-high-end, no? Na unit, magkaibang technology ang meron, magkaiba ang build na matatawag, pero ang suma airsoft pa rin po ito, no? Mga ka-airsoft, this is the CSA Tactical Sports 2, the competition grade, yung gusto ng lahat, the everyman's dream, the Shadow 2, yung pinaka-solid sa lahat, no? Unit natin ka-airsoft, Rob Arenas. Okay, yung nasa kaliwa ko naman, no? Ay, sabihin mo, wag mo nang gagalawin yung balete, i-sprayan namin. Balutan niya ng plastic yung lupa. Okay, next naman natin, no, mga Airsoft, yung unit naman na sabihin natin isa sa mga pinaka tinitingala, isa sa pinaka nasa taas dahil sa pagiging pioneer pagdating sa Airsoft, dahil sa pagiging masasabi nating matikas, matindi pagdating sa Airsoft, no? The Tokyo Marui 5.1 Gold Match Edition. Okay. What is good and special about the Tokyo Marui? Ang Tokyo Marui, mga Airsoft, kilala. Nasa taas talaga siya. For so many years, for so many yung lupa lang kasi i-sprayan. Mamaya na, ako mag-i-spray. For so many years, for so long years, talaga naman mga ka-Airsoft, no? Kilalang kilala, the Tokyo Marui. Bakit anong meron si Tokyo Marui? Bakit ano yung kinakagustuhan sa kanya, no? Tokyo Marui is a Japan unit. Hindi natin maikakaila, talaga namang matitikas ang Hapon, talaga namang matitindi ang Hapon, no? Pero mga ka-Airsoft, no?
meron lang akong konting inputs kay Tokyo Marui, no? Kasi hindi naman lahat sa atin talaga kayang i-upgrade si Tokyo Marui, no? Kahit kanino mo itanong, madugo talaga si Tokyo Marui. When it comes sa pyesa, ganito ha. This is the Tactical Sports 2. Full metal mula ulo hanggang baba. Napakabigat. Kulang-kulang 1.5 kilo. Okay? This is si Tokyo Marui. Hindi siya full metal. Full plastic. Tunin natin mga airsoft, no? Si Tokyo Marui is hindi sa hinahamak ko pero sasabihin ko sa inyo yung totoo. Ang Tokyo Marui, ganda, di ba? Gold match yan, di ba? Talagang napakatindi niyan. Ang Tokyo Marui, kung mapapansin nyo, minsan lang may bumili nito. Full plastic. Ang itsura niya, parang siya yung... Ba't nandyan na yung mga pintot? Tapos na? Ang itsura niya, parang siya yung mga ka-airsoft, no? Siya yung pellet gun na nabibili sa palengke. Full plastic. Actually, si Tokyo Marui is dinesign talaga yung unit na to para pagkabili mo, i-upgrade mo. Na? Ang chrono ni Tokyo Marui is mababa lang. Pero high-end to high-end to. Hindi ko siya sinisira. It's just that sinasabi ko sa inyo totoo. Ngayon, i-upgrade mo to, no? Pagkabili mo nito, ang talagang ito design para i-upgrade mo. Kasi kung gagamitin mo to as stock out of the box, mga airsoft, sa totoo lang hindi ka mag-e-enjoy. Hindi ka talaga mag-e-enjoy sa kanya, no? Kasi nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo, ang baba lang ng FPS nito eh. Pakita natin, no? Pakita natin, no? Ayan. Unahin na pala natin i-review si Tokyo Marui, no? Si Tokyo Marui, mga airsoft, don't expect too much, ha? Oo, high-end to. Talaga naman nasa taas to. Talaga naman gustong-gusto na marami to. Pero ito, design para i-upgrade mo. Okay? Ang gas na ginagamit ni Tokyo Marui is si 134A. Ang katumbas nito is 8 kg. 8 kg lang to, no? Hindi mo siya pwedeng gamitan ng 12 kg, hindi mo pwedeng gamitan ng 14 kg, hindi mo pwedeng gamitan ng CO2. Bakit? Full plastic ang Tokyo Marui. Pagkabili mo nito, dapat to i-upgrade mo. Magkano abutin mo sa upgrade? Prepare ka ng 9,000 to 12,000. Kasi slide pa lang nito is nasa 6,000 na. Yung metal slide pa lang ng Tokyo Marui, nasa 6,000 pesos na. Okay? Yung mga Infinity, di ba? Mga magaganda kasi slide talaga nito eh. Walang mumurahing slide nito. Ang slide pa lang ng isang Tokyo Marui, nasa 6,500 to sa up pa, no? Then, syempre, kung ano-ano pa, i-upgrade mo, nasa sa'yo yun. Tapos, ang gas lang na gagamitin mo sa kanya ganito. Okay? Mga airsoft, huwag kayo madidismaya. Totoo lang po itong sasabihin ko, ha. Ipapakita ko sa inyo yung chrono ng Tokyo Marui. Okay? Silicone oil, look. Ayun. Nasaan na? Silicone oil natin, ha. By the way, itong airsoft na to is upgraded. Naka-fine tuning, naka-trigger job, pero hindi po siya naka-fix outer barrel, okay? Hindi siya naka-fix outer barrel kasi syempre, i-upgrade to ng bossing natin, hayaan natin siyang bumili ng mga upgrade kit, okay? O yan, mga airsoft, pakita ko sa inyo ha. Yan. Ito upgraded na rin to. Press the valve then spray. Normally ang Tokyo Marui pag nilalagyan mo ng gas, parang sumisingaw, sumisirit. Psst! Ganon, may tunog. Pero ito, upgraded na po ito. Ito wala na pong sumisingaw to. Wala nang sumisirit to, no? Okay, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, ito ang gas ng Tokyo Marui, ha. Pag ang unit mo Tokyo Marui, huwag mong gagamitan ng 12 kg, ng 14 kg, ito po ang gagamitin mo, okay? Upside down, then press down tayo, mga airsoft. 1, 2, ayan, nakita nyo, ganun ang tulog lang ni Tokyo Marui, no? Pero normally, maingay yan, pero dahil in-upgrade natin, ayan, pakikita ko sa inyo yung chrono ng isang Tokyo Marui, okay? Tain natin pababa, then lagyan natin ng bala syempre. Huwag kayong magugulat mga airsoft, ha, sa makikita yung result ng chrono ni Tokyo Marui.
malayong malayo sa result ng mga chrono ng mga ibang unit. Again, hindi ko siya sinisiraan. Sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. Look, iayos mo nga to. Diyan mo na. Sinasabi ko lang sa inyo, paano mo muna, blow mo muna. Sinasabi ko lang sa inyo yung totoo. Ulitin ko, hindi ko sinisiraan ang isang Tokyo Marui. Sino ba naman ako para siraan to? Pero kailangan kong sabihin sa inyo yung totoo. Kailangan kong sabihin sa inyo na plastic lang yan. Okay? Full plastic. Okay? Full plastic yan, ha? Plastic. ABS plastic. Kung ano yung nabibili mong pellet gun sa palengke, yun siya. Okay? Full plastic siya. Hindi siya pwedeng gamitan ng 12 kg, hindi rin pwedeng gamitan ng 14 kg. Ganito yung ginagamit sa kanya. Okay? Hindi ko sinisiraan, sinasabi ko lang yung totoo dahil isa po akong vlogger. Okay? Tatak ng isang vlogger kasi sabihin kung ano yung pros and cons ng bawat unit. Okay? Kaya makikita nyo, nilagyan natin ng gas. Ito nilagay natin gas. Nilagyan rin natin ng bala, 0.20. Ngayon, isusubukan natin i-test fire. Lagyan rin natin ito ng silicone oil. Kasi ilak manually, lagyan natin ng silicone oil. Okay, then. Okay. Mga airsoft, totoo lang po ito ha. Wala po magagalit. Again, hindi ko gustong siraan si Tokyo Marui. Sinabi ko lang po yung totoo patungkol kay Tokyo Marui. Okay? Firing po tayo mga airsoft. Firing. $225. Kita? Kita, maliwanag? Okay. Kabila. Yan. Okay, 225. Yan lang po ang krono ng isang Tokyo Marui. Huwag po kayo mabibigla, no? 225. Firing po tayo. 246. Kita? Ito. Okay. Firing! 282. Ayan na, tumataas na. Okay. Tingnan natin kung saan nangaabutin niya. 246. 217. 274. 210. 213. Okay. Liwanag, ha? 268. 266. 266. So, ayan, mga airsoft, no? Ang isang Tokyo Marui is ganyan lang naman talagang FPS, no? Ngayon, kailangan mo siyang i-upgrade. Design talaga siya para i-upgrade agad. Okay? Kasi kung ang FPS result na ginagamit mo sa isang unit is nasa 200 something lang or sabihin na natin 300 and below, 200. Sabihin mo ng 210 up to 280. Medyo hindi ka mag-e-enjoy, di ba? Maraming tataas ang kilay, no? Pero yun talaga si Tokyo Marui. Tandaan nyo, si Tokyo Marui hindi mo pwedeng kabitan ng 12 kg kasi dito siya naka-design. Hindi mo rin siya pwedeng gamitan ng 14 kg kasi dito lang siya naka-design. Okay? Si Tokyo Marui, pagkabili mo, maghanda ka ng 9,000 to 12,000, i-upgrade mo siya. Hindi pwedeng hindi mo i-upgrade si Tokyo Marui kasi wawarakin lang niya yung slide niya. Kasi yung slide ng Tokyo Marui is plastic. Sa Japan kasi,
they don't care about the FPS. Gusto lang nila mag-enjoy. Okay? Dito sa Pilipinas kasi palakasan, patindihan. So pag ang FPS mo rito is nasa 300, 350, wala, ngawa ka, no? Hindi, tae ka lang, tapon ka sa kanila, basura ka. Kaya ina-upgrade ang FPS dito sa Pilipinas. Sa Japan and Taiwan, regulated ang FPS ng isang unit, no? So, hindi pwedeng sobrang lakas mo ron. Pero dito sa Pilipinas, since walang regulation, kahit anong lakas ang gawin mo. Okay? Ayan, nakita nyo naman, yung isang lakas ng isang Tokyo Marui. Ngayon, firing tayo mga airsoft. Firing! Unit to ng ating ka-airsoft, Pablo Quintos of Urdaneta, Pangasinan. Bossing, to na po yung unit mo. Ready for firing. Firing! Open slide kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tokyo Marui, high-end unit, full plastic. Pagkabili mo, design para i-upgrade mo agad siya. Prepare ka 9,000 to 12,000 para ma-i-upgrade mo siya into not exactly 100% metal. Importante kasi ma-i-upgrade mo tong slide, no? Kasi ito ang nagdadala ng unit, okay? Siya ang nagdadala lahat ng parts, yan importante ma-i-upgrade mo, okay? At itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Unit ng ating ka-airsoft Pablo Quintos of Urdaneta, Pangasinan. The 2011 5.1 Gold Match Edition by the Tokyo Marui. Okay? Ready for packing and syempre ready for shipping. Pasingawin natin to pala. Okay? Ayan, napansin nyo, wala kagad laman. Kasi hindi naman natin to in-upgrade. Hindi siya naka-fine tuning, hindi siya naka-trigger job. Out of the box to mga ka-airsoft. Ang in-upgrade lang natin is si magazine. Inalis natin yung sumisingaw niya pag ginagasan. Okay? Yan. Pero napansin nyo, di ba? 2 seconds lang ginas ko. Nakailang fire lang siya, naka 20 ano lang, something lang, di ba? Yan ang epekto ng naka-upgrade versus sa non-upgraded. Okay? Nakita kaya nila? Siguro naman, no? Nakita naman nila, okay? Gusto ko sanang ulitin kaya lang wag na. Kasi ulitin natin, no? Mga airsoft, tignan nyo ha, hindi to upgraded, okay? Hindi to upgraded. Lagyan natin ng gas, okay? 1, 2. 2 seconds lang, okay? Ngayon, lagyan natin ng bala, okay? Lagyan na natin ng 0.30 grams kasi 0.30 grams yung available ko Hatakin natin pabalik, yan. Okay ito mga ka-airsoft ulitin ko, hindi ito naka-upgrade, hindi ito naka-fine tuning, at hindi rin ito naka-trigger job, okay? Ayan, tignan nyo kung ilan ang kayang i-fire nung 2 seconds. Ayan, punong-puno ko, punong-puno Yung pinire natin ginas natin na 2 seconds, tignan natin kung ilan ang aabutin dito sa unit na hindi naka-upgrade. Okay, pasok ka sa 2 seconds, nilagyan natin, tignan natin kung ilan aabutin niya. Unit, hindi upgraded. Nilagyan natin ng 2 seconds. May natira pang 4 na bala. Okay? Ibig sabihin, yung unit hindi upgraded, malakas kumain ng gas. Di ba? Hindi upgraded Meron pa nga rito Tingnan natin. Alisin natin. Ayan Yan nyo wala na. Wala. Fake news. Ayan, no? Unit na hindi upgraded, nilagyan natin ng 2 seconds, hindi man naubos yung bala. Okay, no? May 4 pa. Ayan. Ayan, nakita nyo naman sa camera, di ba? Walang edit yan, walang ano yan, no? So, ubos na ubos, ubos na ubos. Ayan, kasa natin, Walang gas, di ba?
Unit hindi upgraded ha. Ngayon makikita nyo on sa next unit natin is unit na upgraded. The Sisei Shadow 2. Kayo nang bahalang magdesisyon kung anong gusto nyo. The high-end, the Tokyo Marui, or the Taiwan version, the ZZ Tactical Sports 2. Diba? Okay, unit 2 ng ating Airsoft, Pablo Quintos, Urdaneta, Pangasinan. Okay, next unit natin is unit natin kay Airsoft, Rob Arenas of the Paculao, Aurora Province. Okay, no? Wag kayong madidismaya mga Airsoft sa Tokyo Marui. Kaya lang, sinasabi ko lang kasi na yung Tokyo Marui, hindi para dun sa mga taong short sa budget. Look, dikit mo nga yan, no? Yung Tokyo Marui, hindi para dun sa mga ka-airsoft natin na sakto-sakto lang ang budget. Kung okay naman, kung dumudura ka talaga ng pera, kung sumusuka ng pera yung pamilya nyo, kung talagang wala kang problema sa pera, okay lang. Mag Tokyo Marui ka. Pero kung ikaw sakto-sakto ka lang, tapos yung wala kang perang pang-upgrade, kumbaga sa tingin mo, yan, iganon mo, idiin mo pa ganun para dumikit siya. Kung sa tingin mo mamumulubi ka sa Tokyo Marui, putya, wag ka mag Tokyo Marui, bossing. Kasi may ilaw pala yan, may ilaw. Saksak mo nga, ayan no? Kung sa tingin mo hindi ba abot? Kung sa tingin mo eksakto, ayun pa meron pang saksakan doon sa dulo. Ano 'yon? Dalawa? Yung isa dyan, yung isa dito, ganon. Okay. Alam ko na. No? Kung sa tingin mo, eksakto ka lang, huwag ka magto-Tokyo Marui. Promise ko yan, no? Mga bossing, sasakit ang ulo nyo talaga. Kung sa tingin nyo, wala kayong pang-upgrade. Pero kung sa tingin nyo naman, may allowance ka, kaya mo suportahan. Go! Good ka doon, no? Okay, next unit natin is unit ng ating Airsoft. Rob Arenas of Aurora, Di Paculao, Aurora Province. Okay, this is the Tactical Sports 2. What is good and special about this? Compare mo dun sa unang dinemo yung test fire natin na Tokyo Marui. This is a full metal, full steel. Hindi alloy ha. Full metal, full steel na pistol. Okay? Kung yung isa kanina is tumitimbang lang ng 500 grams, 600 grams, ito tumitimbang ng 1,500 grams. Kulang-kulang 1,500 grams. Binuhat na yung balete? Wag muna ha, i-sprayan ko yon. Binuhat na? Nandiyan pa? Okay. 1,500 grams, okay? Ang ano nito, ang bigat nito, okay? Full steel, full metal mula ulo hanggang paa. Ayan. Kung naghahanap ka ng unit na tatagal ito, kung naghahanap ka ng unit na panghabang buhay ito, kung naghahanap ka ng unit na gusto mo, pagkabili mo, gagamitin mo na lang ito. Kung naghahanap ka ng unit na gusto mong makakasama mo sa iyong pagtanda, ito. Okay? This is the Sisei Tactical Sports 2. Meron tayong Sisei Tactical Sports 2, ito yon. Meron tayong Sisei Shadow 2, merong orange, merong black, merong gray. Okay, di ba? Yan, nilabas ko na, nilaunch ko na yung different version ng mga ZZ di ba? Sana mapanood niyo. Nasa page natin yon mga Airsoft, no? Ngayon, itong unit na to, sabi ko nga sa inyo, full upgrade. Okay? Itong unit natin, bossing, isa-isahin natin ha. Number 1, kasi natin, naka-fix barrel. Yung kanina, Tokyo Marui, hindi naka-fix barrel, kumakalog. Ayan, no? Okay, wala nang kalog yan, ha? Yung unit na hindi naka-fix outer barrel, ganito ang itsura, ha? Ayan. Yan, ganyan ang itsura pag hindi naka-upgrade, pag hindi naka-fix outer barrel. Pero dahil yung unit is naka-fix outer barrel, ayan na, ganito na yung itsura. Walang kalog. Yung unit naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber. Okay, ang upgrade na karga nito, 5. Yan ha. Kaya lang, may downside lang to. Compare mo dun sa mga naunang version ng Sisei Shadow at saka sa mga ibang version, wala siyang rail para sa upgrades like flashlight, like laser. Bakit?
Kasi this is a competition pistol. Pag sinabing competition pistol, sa isang competition, hindi ka naman gagamit ng flashlight. Hindi ka naman gagamit ng laser. Hindi, di ba? Ang gagamitin mo sa isang competition, it is just you and the unit. Okay? Talagang ikaw at yung unit lang. Wala nang ibang tulong, wala nang scope, etc., etc., etc. Okay? Mas maganda yun eh. Mas maganda nasanay ka sa conventional na site eh. For me. Tapos itong unit na to mga ka-airsoft, sabi ko nga sa inyo, full steel CNC, itong unit na to upgraded na rin. Naka-optic front and adjustable na rear sight. Okay? Kompleto na, wala ka nang gagamitin pa eh. Wala ka nang i-upgrade pa, no? Napakaganda, napakasarap. Tignan nyo yung sa kamay, ang tikas, oh. Di ba? Ang tikas sa kamay, no? Talagang bihirang-bihira yung nagkaroon nito. Actually, meron pa tayo, iilan pa, I think nasa 8 pa, no? 8 na lang out of 44 pieces. Okay? 8 na lang ang meron tayo nito. Kaya yung meron nito, ang swerte. Yung hindi pa nagkakaroon, humabol na po kayo. Tandaan nyo, hindi palaging meron nito. Okay? Sa mundo ng tunay na barel, ang halaga nito, hindi 30,000, hindi 50,000, hindi 90,000. Ang halaga nito sa mundo ng tunay na baril, 170,000. Okay? Kaya yan. Pakasarap. Ang halaga nito sa tunay na baril, 170,000. Pero sa airsoft, syempre, hindi naman 170. What I'm trying to say to you is 170,000 to sa tunay. Okay? So, ngayon, itong unit na to, kabaliktaran ng Tokyo Marui kanina. Kasi Tokyo Marui, pang 8 kg lang na gas. Ito, lahat ng gas kaya niya. Okay? 12 kg, 14 kg, CO2, kakayanin po nito. Wala po kayong magiging problema rito. Okay? Lahat ng klase ng gas. Ayan, pakita ko sa inyo, ha. Saan na yung magazine niya? Ready mo lang. Ayan, 12 kg, 14 kg, at saka CO2. Ayan, tikas, di ba? Yan ang malupit dito sa unit na to. Ngayon, papakita ko sa inyo. Lagyan mo lang mo. Nasa na, unit. Kasa, ilock manually, lagyan natin ng silicone oil. Iko-chrono ko rin para makita nyo kung gaano kalakas. This is an upgraded version. This is a malakas na version, no? Hindi ko pa siya hinapit ng high-end FPS. High FPS, no? Spray, push, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim. Okay. Ngayon, ang papakita ko sa inyo, ang gagamitin natin gas is 14 kg. Tignan natin kung ilan yung FPS niya using 14 kg. 1, 2. Kanina, ang FPS ng Tokyo Marui natin is below 300 lang. 280 nga lang eh. 210 to 280. Ngayon, tignan natin to mga karsa pa kung ilan ang FPS nito. Pang chrono, na bala, okay. Tayo pababa. Then, pump lang tayo. Yan. Mga karsa, kakalugin ninyo yung magazine ninyo sideways kung sa tingin ninyo yung mga bala is hindi naka-align. Okay? Kailangan naka-align para maganda yung flow. Okay, pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Okay, chrono po tayo. Papakita ko sa inyo yung chrono nito. Malayong malayo dun sa unang tinesting natin na unit. Okay? Firing tayo. Ilan? Lala. Ano nangyari, Shane? Wala. Hindi pa ba? Baka. Bakit? Hindi nag-continue yung... Baka big bang nabi kasi yan. Baka tapos na. Baka ano na. Tatry ko. Ano? Ayaw. Ano ba yung nilagay niyong bala? Ba't ayaw lumabas? Ano ba ito nakalagay na bala? Sandali mga ka-airsoft umiipit dito.
Ayaw? Wala eh. Tingnan ko ibang magazine. Wala. Tingnan ko ibang magazine, buwisit to. Pero mga ka-airsoft, no? Nagloloko lang to magazine na to. Ayaw lumabas dito. So, malamang sa malamang, it's either nalaglag to or defective. Napengin na lang ako ibang magazine, alisin mo na lang to. Okay, ayan yan, yun dyan. Ayan, alisin mo to, tapos lagay mo to dyan. Okay? So, gamit na lang tayo ibang magazine. Okay, lagay tayo ulit ng gas. Upside down dyan, press down. 1, 2. Okay? Then, lagay tayo ng bala. 0.30 na nga lagay natin. Kakainis. Okay. Hindi ko kasi alam kung saan galing yung mga 0.20 natin na yan. No? Pero mga ka-airsoft, no, so far ang chrono nito, kung di ako nagkakamali, is between 410 to 430. Ang chrono ng isang CC Shadow natin na upgraded. No? Firing! Firing tayo mga ka-airsoft! The CC Shadow 2, firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Kanina, nag-firing tayo, pinunong-puno natin. So, ang tendency, nag-firing tayo, naglagay tayo ng 2 seconds. Hindi na ubos yung mismong yung mismong bala. May naiwan na 4. 2 seconds ginas natin doon using this one. Ngayon, 2 seconds din ang ginas natin dito. Tignan natin kung ilan ang natira sa kanya, no? Firing. Tama ba ko? Okay. Firing. Nagpaputok tayo. 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yung 2 seconds natin, 30 rounds na ang pinutok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 rounds na ang pinutok ng 2 seconds natin. Yung kanina hindi upgraded, ito upgraded. 40 rounds na. Meron pa dahil malamig pa yung magazine. Firing pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 rounds na. Ano, okay na? Ibahin ko na po yung usapan. Sige. 50 rounds na. Firing pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 rounds na. Naku po, ayaw nang tumigil mga ka-airsoft. Ganon katipid ang unit na naka-fine tuning and naka-trigger job. Okay? Pag yung unit, tapos nang gamitin, itatabi na, siguraduhin walang bala, dapat wala rin lamang hangin. Pasingawin, tignan nyo kung gaano pa karaming natitira. Nakapagpaputok na tayo ng 60 rounds para sa 2 seconds, tignan nyo. Ganon kadami yung unit. Siguro kaya pa mag-70, kaya pa mag-80 dahil naka-upgrade yung unit. Okay? Unit na natin kay Airsoft, mga Airsoft, Rob Arenas, Di Paculaw, Aurora, Pablo, hindi, kay Pablo yun. Rob Arenas, Di Paculaw, Aurora Province, the ZZ Tactical Sports 2. Ready for shipping, ready for packing, and ready for shipping. Mga ka-Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Bago po ako umalis mga ka-Airsoft, iwanan ko sa inyo to. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo.